Alam mo ba na si Yi Sun-shin ay totoong bayani sa Korea? At ang storya niya sa ML ay medyo kahawig din sa totoong buhay niya. Sa bidyong ito ay kukwento sa inyo ang storya ni YSS sa MLBB. At kung minsan ay nasiraan ka na rin dahil sa chismis, ay baka makarelate ka dito. Si Yi Sun-shin ay galing sa City of Dragon, isang lugar na importante sa trade at travel sa pagitan ng Frozen Sea at Sea of Hope, Lovejoy Hope. At dahil sagana ang lugar na ito, walang humpay rin ang pamimirata. Lang din. Araw-araw kaguluhan ang bumabalot sa lugar na ito. At bilang bata, pinangako ni Yi Sun-shin na balang araw maprotektahan ang bayan niya. Kahit mula sa hirap, nagsikap si Yi Sun-shin sa pag-aaral at sa pag-iensayo. Minsan na nga rin siyang nangahas na pumunta sa Dragon Altar para matuto sa mga pinuno. Sa edad na 18, pumasok na siya sa Navy bilang ordinaryong tripulante. At dahil sa galing niya sa strategy at leadership, itinanghal na siyang general sa loob lamang ng isang dekada. Siya ang namuno sa Panleong Fleet, ang buong Navy ng City of Dragon. Laging panalo ang hukbo niya sa mga pirata. Kaya naiinis ang mga kalaban at sinubukang sirain siya. Pinakalat nila na gustong hawakan ni Yi Sun-shin ang buong City of Dragon. Naniwala agad ang mga pinuno at tinanggal siya sa posisyon. Na-threaten baka maungusan di ba? Ganun talaga sa politika. Nawalan ng ranggo si Yi Sun-shin at bumalik sa simpleng buhay. Pero hindi dito natapos ang kaguluhan sa City of Dragon. Matapos sirain ang magaling na leader na si Yi Sun-shin, sunod naman nilang pinakalat na may mga pirata sa Frozen Sea na nagsama-sama upang lusubin sila. Alam ni Yi Sun-shin na patibong lamang ito, pero hindi na naman siya pinaniwalaan ng mga pinuno. Nagtungo ang karamihan ng hukbo sa Frozen Sea at nag-iwan lang ng iilang hukbo para bantayan ang kabilang part ng City of Dragon. Dito na nagkaroon ng opening ang kalaban. Ang hindi nila alam, bumuo ng alyansa ang Frozen Sea at Sea of Hope para mapunta sa kamay nila ang City of Dragon. Nagsimula ang digmaan. Marami ang namatay sa hukbo ng Panleong at nagawa na rin nilang salakayin ang City of Dragon. Wala konti lang sila nagbabantay dun na psycho. Maraming tao ang napahamak at natakot. Yung iba gusto na lang ibenta ang yaman nila kapalit ng kapayapaan. Kawawa talaga yung lugar. At yung mga ibang pinuno naman, tinakbuhan ang kanilang panunungkulan. Nang masaksihan ang pangyayaring ito, hindi nagpatinag si Yi Sun-shin. Tinipon niya ang natitirang mamamayan, gumawa ng bagong hukbo, bit-bit ang mga bangkang pangisda para lumaban. Kakaunti man at sa mas imposibleng panalo, nagawang bawiin ni Yi Sun-shin ang bayan nila. Sa totoong buhay tinatawag naman na Turtle Fleet, ang hukbo na hawak ni Yi Sun-shin. Siya mismo ang nagdisenyo ng turtle ship na puno ng pandigmang mga kanyon at merong pang bakal na bubong. Kaya talo talaga yung mga kalaban sa kanya. Yun ang dahilan kung bakit nagbabago ang itsura ng base kapag nandyan si Yi Sun-shin. Kasi sariling design niya yon, yung turtle ship. Kung dito ang chismis sa kanya ay gusto niyang maging hari, sa totoong buhay, bahag naman daw ang buntot ni Yi Sun-shin at nagtago. Yung hari naman pala nila yung tumakas habang nakipagsapalaran si Yi Sun-shin at ang mga tao. Sa ML story, tinanggalan lang siya ng ranggo. Pero yung totoong Yi Sun-shin ay kinulong pa at sinaktan pa ng kanyang mga sariling kababayan. Sa kasaysayan naman ng Korea, nabaril si Yi Sun-shin habang nasa Battle of Noryang. Noong December 16, 1598, sa kahuli-hulihan, ibinilin niyang huwag ibalita ang kamatayan niya hanggat hindi pa natatapos ang laban para hindi mapanghinaan ng loob ang buong sandatahan. Do not announce my death until the war is won. Hindi lamang ang tagumpay ang nagmarka sa pangalan ni Yi Sun-shin. Hanggang sa kasalukuyan, ang prinsipyo na makapagsilbi sa bayan ang tinitingala ng mga mamayan ng South Korea. Si Yi Sun-shin pala yung totoong kopa Ang buhay ni Yi Sun-shin ay isang kwento ng tagumpay sa kabila ng pagtataksil ng kanyang mga sariling kababayan. Kung ako yun, magtatampo na ako sa mga yan. Hindi na ako tutulong. Tinanggal niyo ako sa ranggo. Ayoko na sa inyo. Pero pinakita ni Yi Sun-shin na mas importante ang bayan bago ang sarili. Sana all, di ba?
Sana na-inspire kayo sa video at sa buhay ni Sanshin sa ML man o sa totoong buhay. Kaninong storya pa ba ang gusto nyong marinig? Ilamang for this video, maraming salamat sa panonood and to God be the glory.